Di kami, sama-sama kami ng pamilya, gitara, kagkanta, ang papuri na ako Diyos. Yan ay nagbayatin mo na. Puri makatawin nga ako, kurinti mo ako. Kaya ako Diyos, di ba? Nung na kurinti, ito cellphone. Awan, kanya kami cellphone. Kami masama din puri na ako Diyos. Yang saat tumater tayo, tanong, tayo papurihan na ako Diyos. Sama-sama natin, samahan natin music ministry. Sa pagkandasan mo.
Hallelujah. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito, God. Salamat sa pagkakataon mo ito, God. At salamat kaya ako nga pinagmaymesan mo natin para sa isang layunin na naman, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito, God. Ako Diyos, bago magbiyak ako, sumamot din ka. Alam tayo kami, ako Diyos, yung mga tao, pinamagawa din ka, ako Diyos. Yaman ako Diyos, naging alam kita niya ng ligtas isang mga ako. Lord
He is unchangeable, unshakable, unstoppable. Come on, church. Holy only God, He is it. By your hands, you are the God dependent on the immortal man. You are the God invisible, anything we can be by your
Talagang napakabuti ang Diyos. Amen? Sabi sa Facebook, salamat sa Sierra Madre, humina ang bagyo. Biro tayo mga Kristiyano, salamat sa Diyos, pinahina niya ang bagyo. Amen? Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa yung bundok ng Sierra Madre. Amen? So, salamat tayo sa bayan dahil mayroon tayong bisita. Kung matawag man ang pangalan yun, maalipot ko kayo. Si Michelle sa Pasap. Si Emily Omeres. At si Jamie Herrera. Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Akin na pong tatawagin ang ating pastor, Reverend Dominado Corena. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Sa mabiyayang linggo na naman sa atin, isa sa atin. Dahil nga alam ko na ibubuhos na naman ang Panginoong Diyos ang biyaya sa araw na ito. Yun po. Dahil nga tuturuan na naman tayo kung paano mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano o mamuhay sa kanyang kalooban, mga kapatid ko. So, kumusta? Ada na bagyo kanyaya? O, man. Ada pa kanya ni wala yung masad lang. Balik. Yung nabigay kayo-kayo lang. Di na bagyo. Salamat sa Panginoon dahil na nagpadala siya ng mga bisita. Ani Michelle, mama ni Ken Brian. Mayan. Ano nga pa? Nagsimba na, tuloy na niya panagsimba ni Ken Brian. Kapsat. Dahil yun ang pangako niya, pero hindi daw niya natupad, kaya nagsisisi siya noon. So, napakakla dahil ayos din yung burol ni Ken Brian na kaya may Managtuma, di puro ay di libing. Oh, sige, kami tumumai. Kaya, kapatiran niyo yun. Dapat kapatiran, pumunta tayo. Bakit? Ipakita natin yung support at pagmamahal natin sa pamilya. Hindi na sa kanya, kundi sa pamilya. Amen ba? Bakit? Kapatid natin sila kay Kristo. Salamat. Ano ito nagigay kakana kami? Meda. Galing pagumot yan. Gumot, lawan niya. Kaya niya. Gumot. Sobrang gumot, lawan niya. Saan pabiyan pa ba niya? Saan pabiyan? Sige. Kapinanong nga duwa na kita. Ano ka? So yan. Hindi ata kasunod na kayo. Text mo natin Proverbs chapter 19 verse 11. Hindi ko na kinuha lahat yung Proverbs 19 ayat verse 11. Yung ilan, yung kasi mayroon lang akong gustong tumbukin dito. Yung gentleness, yung kahinahunan na isa sa fruit of the Holy Spirit, ubungan ng Banal na Espiritu, na kung saan ito yung naghahari sa ating buhay na dapat nating tagayin. Kung sabihin mo na wala ang Banal na Espiritu sa iyong buhay, kamaramdaman di Banal na Espiritu pero napakahinahan mo pala ang tao. Gentle ka pala pag magsalita, gentle ka pala pag magdesisyon, gentle ka pala pag gumawa, ay nasa iyo bunga ng Banal na Espiritu, mga kapatid ko. Sabi niya dito, ang kahinahunan ay nagpapakita ng katalinuhan. Hindi pa? Dedicate na kasawan. Nakunan natin itikin na hindi kahinahunan natin wala na. Tikin na anak Buno kahinahunan. Di relax na eh. Kat pakakitaan kano dihan na ngayon. Impulsive hanggang basta re-react. Talagang nag-iisip ka muna bago mo gawin yun. Di kano ti pakakitaan ti may isa na tao na nalaing.
Hindi pa. Maganda ka babay mo, nalain ka ba? Okay, pag magaling matalino ka, okay. Praise God. So, ang kwan natin, pag-aaralan natin, practice Christian gentleness. Yung sinisiris natin noon na fruit of the Holy Spirit na siyam, nais kong i-remind na naman yung gentleness, kahinahunan sa buhay natin dahil ang nais ng Panginoong Diyos sa atin ay puro matatalino ang kanyang mga anak. Amen? Amen ba? Pag Kristiyano ka, kailangan matalino ka. Amen po? Nasirib ka, nalain ka. Amen? Pero ang isang susi para maging matalino tayo bilang mga Kristiyano, gentleness, kahinahunan, na sinabi ng Book of Proverbs. Amen po? Sa pagdidesisyon, ano ba yun? Sa pagsasalita, sa bibig, minsan nasisilong ang tao hindi mahinaw. Sa bibig. Minsan nasisilong mo sa tao yung hindi mahinaw. Agad-agad nagdidesisyon sa kanyang mga desisyon. Mga kapatid ko, ang taong simple lang, relax lang, ay taong matalino. Amin pa? Matawag na matalino. So, ito ang mensahe ng ating Panginoon, ating pagpupulay-pulayan, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito. Muli, nais mo kaming turuan na naman para kami po ay maging matalino. Dahil ayaw mo na ang mga anak mo ay nagiging mangmang sa harapan ng mga iba't ibang mga tao at higit sa lahat sa iyong banal na harapan. Dahil wala kang dinais, dinesire, pinangarap, pinano sa bawat mga anak mo, kundi kami po ay maging isang matalino, puno ng karunungan, puno ng katalinuhan, Panginoon Diyos, hindi lang sa iyong harapan, kundi sa kapwa naming mga tao, lalong-lalo na higit sa mga hindi po mananampalataya. Kaya nga po, Panginoon, nandito na naman po ang iyong mga salita, tuturuan mo na naman kami kung paano kami maging isang matalino, Panginoon, dahil minsan, alam namin ay napakatalino po namin pero nagiging mangmang pala kami dahil nga minsan, Lord, nakakalimutan namin yung isang bunga ng banal ng yung Espiritu na ang kahinahunan. Kaya nga po, Ama, hinihiling ko po sa oras na ito na pagpalain mo kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong at isipang mapagpakumbaba, Lord God, nang sa ganon, Panginoon, lahat po ng mensahe na aming mapapakinggan, may kukunik po namin sa aming mga pagdidesisyon, sa aming mga bibig, sa aming mga gawa, Panginoong Diyos. Nang sa ganun makita po namin yung kamalian po namin, na doon pala kami nagiging mangmang minsan, Panginoon. Dahil nga lang po namin, Lord, dahil natunay nga na Ikaw ay Diyos, na puno ng biyaya, ang gusto mo sa amin ay puro lamang karangalan, puro lamang po, Panginoong Diyos, pag-anak ng buhay namin bilang isang Kristiyano. Kaya ngayon tuturuan mo na naman kami kung paano maparangalan, paano kami maging sikat sa mga kapwa po namin, higit sa lahat sa iyong banal na harapan. Kaya nga ito, Panginoong Diyos, hinihiling ko na ako po ay samahan mo, ibuhos mo sa akin ang lahat ng aking kailangan sa oras na ito, nang magawa ko pong may bigay ang lahat ng mga kailangan po ng bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Buhos mo sa akin ng gift, Lord, gift of interpretation, gift of preaching, teaching, Lord, gift of comfort, gift of healing, gift of tongues, sa ganun, bawat lalabas sa aking bibig, Panginoong Diyos, ay nakakamangha, nakaka-inspire, na kung saan magsisilbi itong biyaya sa bawat isa po sa amin. Lahat ng idadaloy mo po sa akin, Panginoon, ay magsisilbi po pagpapala sa bawat isa po sa amin. Samahan mo ako ng iyong banal na Espiritu, punuin mo ako ng fruit of gentleness, nung sa ganoon may pahayag ko po ng napaka-ayos, napaka-relax, napaka-simple ang mensahe mong magsisilbing biyaya po sa bawat isa po sa amin. Niling po namin, Lord, makiisa ka po sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na presensya. Maghari ka sa kalagitnaan po namin sa aming puso at isipan. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy po kami na magtagumpay sa oras ito. In Jesus' name, Amen and Amen. So ito ang mensahe ng Panginoon, palapakan ang salita ng Panginoon, Proverbs 19:11.
kahinahunan ay nagpapakita ng katalinuhan. Kunana, ikikinatal na, kinarelax, kunana, magpapakita, hang na makita, kunana, hindi kiti, agipakita, tinay sa na tao, ngay sunag at nalaing, nasirip, kakapsat, imi po, hang na makita, no, di kiti, magipakita. Kita natin yung words, kakapsat ka, imi pa, tingnan natin yun. Ngayon ang ibang kanya, ngayon awan iti, wala kang ginagawa, sa kanila wala kang nakikita lang nila yung mga lifestyle mo, yung pananalita mo, yung pagdidesisyon mo, yung ginagawa mo ay kahit hindi ka na magsabi, kahit hindi sila yung nakakasala mo, nakikita nila na ikaw ay taong napakatalino. Amin po, among ibaga ka naglaing, among kwan, bigkas na digiti, kunanda, naglaing, dahiting na tao. Amin pa? So, tatlo yung ating pag-uusapan sa oras na ito, mga kapatid ko. 3 reasons to know about Christian gentleness. Tatlong aralin na dapat nating malaman sa Kristiyanong kahinahunan. Kristiyanong kahinahunan na, haan nga kahinahunan lang. Nakapsat ko. Nudi Kristiyano kahinahunan. Number 1, the character of Christian gentleness. Ano ba katangian ng isang Kristiyanong mahinahon? Colossians 3:12, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos. Hinirang ka, tinawag ka, nilikha ka ng Panginoon. Sabi niya, minamahal niya. Hindi lang ka nilikha, hindi lang ka hinirang, hindi ka na tinawag dito sa Diyos na ito, kundi minamahal dahil minamahal ka niya. Sabi pa, at pinili pa para sa Kanya. Amen. Kaya pagkalikha mo dito sa mundong ito, hanggang palaran. Amen. May pagkanganak na parsualan ni Lord kung ganito na awan sa Serbina. Tapi ang problema na sitwasyon niya gaan. Kunana, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal. At other term ng hinirang, creation. Nilikha ng Panginoon. Minamahal niya at pinili para sa Kanya. So sabihin mo sa katabi mo, minamahal ka at pinili ka para sa Kanya. Nilikha ka, pinarswana ka mo na, tapaya, ay ayatun na ka, para kinukuha. Amen. Dapat kahalagaham. Kaya dapat, pag ikaw ay pinili, tinawag ng Panginoon, nilikha, so dapat lahat ng nilikha ng Panginoon Diyos, dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Amen po. Nandun yung isang word na mahinahon. Amen. Amen po. Character of Christian gentleness. Mga kapatid ko. Lahat hindi na tinawag ng Diyos para mahalin niya. So ano yung mga character na yan? Para sa ganon, mapangalagaan natin yung bilang yung Kristiyanong yung mga katangian ng isang Kristiyanong mahinahon. Mga kapatid, number 1, vigilant Christian. Muy vigilant. Hindi yung pumapatay. Other words, mga kapatid, Proverbs 14:17, ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat. Ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Maingat. Mapagbantay mo na. Nakapsat. Amin pa. Nakadama mo yung kasjay. Basit na lang na banag, basit na kamanggag na, ore nakabaspasit, kuraan lang sa bali ni tikanan. Decision lang. Agloksawon, agriyawan, ang-decision di sa balin. Gumuran. Hindi kuhan. Mga kapatid ko. Ano ba? May bagay ka din na nasirit, tita, na kasiyay. Nabasit na kabanag? Ha? Kita niyo, kayo pagtagalita, payakas na kayo. Na ito na basit, agura kayo. Vigilant. Ano ba yung vigilant? Ano ba ang karakter ng isang Kristiyano
Kristiyanong mahinahon. Vigilant, ano yung katangian ng isang Kristiyanong mahinahon? Tataglay ng kahinahonan. Vigilant Christian. Mapagbantay, maingat. Maliditi Hindi, nagbaliti kita na kanya niya. Nagbaliti sa una niya. Nagbaliti niya namin niya. Di bali? Bakit? Aywan ko, baka hindi naman ako, baka sa baliti, wala lang, baka na problema na, baka na sitwasyon natin yan. Kaya siya nagiging gano'n. Di ba? Maingat, mapagbantay. Nakapsat, nga basta dalang graw, laban. Hindi gano'n ang mga Kristiyano. Hindi gano'n ang ating Panginoon Yesu Cristo. Hindi ba? You are a Christian. Taglay mo ang pangalan Kristiyano. Ang Panginoong Yesu Cristo, sabi niya sa Book of Psalm, is slow to anger. God is slow to anger. Sabi niya, mahirap mong galitin. Magalit ang Panginoong Diyos. Dahil kung magagalitin ang Panginoon, kung hindi mahinaw ang Panginoong Diyos, dahil hindi pa nagpaspasok ito, pinatay na tayo na siguran. Hindi ba? Amen? Isumati ang Diyos, nakabsat, iti Kristiyano, ang mga Kristiyano, mga kapatid ko, taglay mo yung pangalan Kristo, kailangan tularan natin ang ating Panginoon Yesu Cristo sa kanyang kahinahunan. Amen? Oray, isunahan tayo ng susurutan, oray, si tayo at kanayan tayo na sukir kanya na, hantay ako, napakahinahon pa rin ang Panginoon. Amen po? Bakit? Hindi niya tayo pinakalaban, hindi niya tayo pinaparusahan agad. Napaka-vigilant ang ating Panginoon. Hindi ba? Minsan may iintindihan tayo. Ganun din tayo mga Kristiyano. Yun daw ang karakter, katangian natin. David, dapat na ugali tayo ganun kakapsat nga Kristiyano. Nga kailangan ikatan tayo day pudot ti ulo. Ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat. Kapisa? Sino? Kaya mo itang basta na naman nagluksaw. Basta naman nagluksaw. Naman minsan, ang damat. Yung samat. Pero minsan doon ko nakikita ko rin. Ano nga panahon nga makaluksaw ako nagpipigil pa rin ako. Mga kapatid ko. Hindi pa. Dahil na tao tayo. Nasa tayo. Pero Kristiyano ka, kailangan mong ay practice ang karakter na vigilant Christian. Amen ba? Amen? Oo. Panagalas mo, hindi balay doon, hindi nalabasin. Pero masigal niya. Yan, pumunta! Nalabasin, mga toy! Hindi ako nangaradya yun, na pagsasawag tinagasal. Namnuriyaw may pastor nga ba? Ngahan mga dagas. Namnuriyaw lagi, hindi mo ngahan mo. Patuloy mo, tarap niya, yan gawa na. Vigilant Christian. Ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat. Bakit? Anong gusto wasakin ng ating Panginoong Diyos dito? Gusto niyang wasakin yung mindset natin, yung kaisipan natin na napakadaling agluksaw ang sagkaw. Ba? Kati Kristiyano, haan nga nalakang nagluluksaw. At ito, tipasensya na. Amen? Tandaan niya, vigilant Christian. Pangalawa, peaceful Christian. Ang karakter lang ng taong ang Kristiyano mahinahon, ugali na mapayapa na namumuhay. Hindi lang mapagbantay sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pananalita, sa kanyang mga ginagawa, kundi siya ay mapayapang Kristiyano. Proverbs 15:18, ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. Ngunit, pumapayapa sa kabuluhan ang mahinahong isipan. Mapayapang tao, hana kaya iti gulong-gulong, nakapsan. Hana kaya apa. Ano pa? Aanin natin yung may kaalitan. No, 1 year na hamumatan na mapakpakawan, 1 year na kalkaluksaw mo. Nakabsa. Ano nga tawanan? Aanin mo yun. Wala
ng bagay tigyan sa. Amen. Hindi natin kailangan yung mga bagay na yan dahil lang sa pride. Ano ba yung kasi maiinit ang ulo? Pride yan. Lagi ko sinasabi na hindi pride, yan ay unti-unting sumisira sa buhay natin. Hindi ba? Noon tayo may ikat na nilay ka kapsa. Gusto nito may isang bunga na nalakaka nga luksaw. Hindi ba? Tandaan natin yan, mga kapatid ko. Peaceful Christian. Ang katangian ng taong mahinahon ay ayaw niya ng alitan. Ay, anak kaya iti gulgulo, anak kaya iti apa, hanggang gitang tanim, iti dakos, iti puspuso na. Ano ba? Kaya diyan ka sa, amoy ka rin, nung napunod din pa nagululot tayo, nung puro kaya pati pa tayo. Patulog ti pagtanan, gumulong ka sa ito. Hindi pa. Kaya bagang kaling, ano ti kailin mo, ano ti masigit kanya, ano mga kanya, masigamot ka, basig na nabanan ka, gumagura ka, makarupokso ka. Kahit nakakaling asidina, makakapag-minister ka ba sa kapwa mo kung gano'n? Hindi yan. Hindi pa. Pag anong mga asidina, pag anong nga kadalita, basig na nabanan, kagriyaw, basig na nabanan, gumagura, basig na nabanan. Ikan natin kahulugan. Peaceful Christian. Na kapatid ko, ang gusto ng Panginoon sa atin, mapayapa tayong namumuhay. Amen. Tantay kailangan tika-apat yan. Ano pa? Pag anong tika-apat yan, magtanda ng iti. Stress. Ano yung kapag baga paalasan na ka. Kaya nakarupangan ka lang ka ngayon. Magdama kayo bagay kanya na, makalusap ka. Nyapit yung makaitagan na niya. Blessing! Sisirain na yung blessing sa buhay mo. Amen ba? Apa yan? Hindi ko na nagiguan. Magmahalan kayo. Yun ang sabi niya sa Biblia, magmahalan kayo. Magkaisa kayo. Bakit? Ano bang nalibigay ng pag ikaw ay nanantiling at gurgura ka, tikap mo mga tao, ay invited na. Basol! Nakapsat. At ang kasalanan, ano ba nilibigay ng kasalanan? Poverty. Hinahanggangan niya yung masayang buhay. Ano pa? Mapayapang buhay. Hinahanggangan niya yung biyaya, yung patuloy na biyaya ng buhay. Anya pa itimated na, sakit. Tapaya. Sakit tinakam. Sakit ti puso. Inyapay ka sakit. Sakit ti basol. Hindi pa. Tandaan na nyo rin iti tao nga nalaing na gura, nalaing na makiapa, nalaing na panunam, nalaing na panunok ti dakos. Ado ti mahitid na rin ka, dadalilin na itibiyag mo. Dadalilin na ti kinasaya, ti kinapintas ti itsura ti samo niya po. Hindi pa. Peaceful Christian. At pangatlo na katangian, broad-minded Christian. Ano yung broad-minded? Malawak ang pangunawa. Proverbs 17:27, nagtataglay ng kalaman ang maingat magsalita. Ang mahina ay taong may pagkaunawa. Broad-minded. Ititawa ka ng mahinahon. Ano to ay malawak ang pangunawa. Amen. Pasuman. Hindi tao man nakiapa, tao man nagugura, nakitid, di panunod na. Hindi ba? Tao naman nang ipapan, nakitid, makitid ang kaisipan. Amen. Tao naman nakiapa, makitid ang kaisipan. Ito yung naman, ano mo na itayan? Bakit daman ito? Bakit daman ito man nakiapa? Managpanunod ti dagas, napartakti ka panunutan na, hindi overthinking, na kinita na lang sa bali ni magbagalan, ikatin nyo anin di ay.
Dapat palawakin ninyo ang inyong pangunawa dahil hindi ka matatawag na Kristiyano pag hindi ka gaya ng kaisipan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen ba? Amen? Broad-minded Christian. Amen? Magmayan. Amen ba? Na matatawag ka, broad-minded yan. Naglawat yung pangunawa na. Napakalawak ang pangunawa. Hindi mo basta-basta lahan mo nga mapikon basta kita. Niya ka natin ko na ni gusto ko yung mga napupulot ko doon kay Juan. Sabi ni Sandro doon sa Juan. Sa jay ko na ini-interview niya. Ang laging sinasabi ng Papa namin, sabi niya, huwag kang pikon, malawakin mo ang iyong pangunawa. Bakit? Pag pikon ka, talo ka. Amen? Sintayo mo lang ti maambak, sintayo mo lang may numlong, sintayo mo lang nakapsat, iti may dananas, no, palagi tayong pikon. Amen pa? Ayun ang gagawin natin, palawakin natin yung ating pangunawa. Bakit? Ito yung katangian ng isang Kristiyanong mahinahon. Amen? Tatlo lang yung nais may bigay. Di na mapagbantay sa kanyang pag-ugali, sa kanyang pagbibig, dahil pa nagsusumbat na. May tatla, mapayapa, ayaw niya ng alitan. At pangatlo, broad-minded, nalawak, di pangunawa na. Di ko mati ng bulwan, kahit kwatay ko sa nalawak na pangunawa. Pag nakaawak. Hindi pa. Nga ko, kakabsan ko. Kagaya ng ating Panginoon. Si Teo, makawatan ng Teo. Doore, kasti Teo, kakabsan. Hindi pa, broad-minded ko siya. Nagtatagay ng alaman. Ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Malawak ang kaisipan. Napakatalinong tao. Ano ba? Ang nagre-react na sigod nga, patayin kang tupay, kabilin kang tupay, tiruan kang tupay. Nagpalang naman. Kakabsat ko. Nagdabasin na kamanan. Kakabsat. Pangalawa, kakuman o Christian gentleness. Kanina katangian. Yung kanong ugali, ti may isa nga Kristiyano nga na hinahon. Na ikatwa, dakumaan o Christian gentleness. At utos, ang utos para sa Kristiyanong kahinuunan. Ephesians 4:1-4, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ito yung sinabi ni Paul, nakikiusap, umapila. Nagpapakaasya ko na. Nagkamti ko nga, nagpapakaasya ka na kayo. Amin. Ngayon, nawagan niya ako. Ganun ito eh. Na mamuhay kayo ng nararapat. Nagbiyak kayo di karapat-dapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y, ano yung mga dapat na pamumuhay natin? Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Sigapin ninyo mapanatili ang pagkakaisa, nakaluot ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan ay isang Espiritu, tulad ng may isang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Ito yung utos. Maging mahinahon. Bakit? Ano ba minsan na pinagkagagulo ni church? Nakapsal. Kapuntahan at ikinawatan. Hindi ba? Kapaya, lumaminsan. Walang kahinahunan. Amen? Nagre-react tayo lumaminsan. Kasi ka. Amen po? Gentleness. Hindi niya pati gentleness ay magbaga na. Iti malawak yan. Gentle, simple ka lang. Hindi mahinahon ka na tao. Huwag niya tayan mo. Amen ba? Lalo na madakay to the church. Kailangan nagsisimple kayo, nag-aayos kayo. Bakit? Panginoon, ang ating kaharap. Panginoon ang nangungusap sa atin. Gentle ba? Di ay sa balang raramitin niya. Gentle ba kayo ba?
bilang mga mananampalataya, sa sabali mararamitin nyo, mas pangalikan ka kay Charles. Nilaganan niya, silsilpo kayo, istorya kayo. Karunungan ba yan? Matalino ba ang taong, ang mapipigilan tayo ng desisyon mo na magpagin? Magkabsa? Respeto tayo ni Lord. Hindi po. Bakit? Ang dapat simbahan, tinisimbahan, ang muyo, tisuksuruan nyo nito kinaurnos. Kinasayaan, tisuksuruan nyo dito halakalukuan kakabsa. Iso nga, i-respeto tayo ti Apo, ayusan tayo kuman, tinibiyag tayo bilang mananampalataya. Taawat ti gunggunan na simbahan na pagsusuruan tayo tinasayaan. No. Mas masaya tayo. Ganito yan. Tiruan, kakabsa ko. Hindi ba? Bakit? Hindi pastor ang tingnan nyo, Diyos ang tingnan nyo, mga kapatid ko. Hindi ba? Kaya mas dagat masaya tayo naman. Nakumaan ang Christian gentleness, mga kapatid ko. Sabi niya, anong tawag? Sabi niya, kaya kailangan maging mahinahon. Bakit? Ito yung buklod ng pagkakaisa. Amen? Anong dapat natin gawin? Pursue gentleness until you're perfected. Amen? Pursue. Pagsikapan natin ang kahinahunan hanggat ito ay ating ma-perfect. Amen? Verse Timothy 6:11-12, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka Diyos, may pananampalataya. O, kita nyo madalitan. Pag-ibig, pagtitiis, ang kahinahunan, sakop namin niya yung kausap ko. Kita nyo niya. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Paghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan. Tingnan tayo mga laingan ni biyagag na nayo na intod niya ako niyayaw. Hindi ba? Bakit ka tinawag dito? Pinangakuhan ka ng buhay na walang hanggan, nagdoy ka, nakalista tibiyag mo, ibibiyagag na nayo. Nang tatandaan nyo. Book of Peter, anong sabi niya? Dagiti ka no, pampamati na ligan dapat ka maligtas. Kita nyo niya, kakapsang ko. Ang tunay ng tagumpay ay ang kaligtasan. Hindi pa? Tatandaan nyo din, kakapsang. Tatandaan nyo din kasaw, di Book of Peter. Ang mga tao, ang mga matutuwid ka o ang mga mananampalataya ay napakahirap ang maligtas. So, di kayo nakasawan? Ito ng teachers, ano pa ay naging tao nga maligtas. Kita nyo di ay. Kita ang takababay mo, baka may saan ko na. Niya karamigan. Pursue gentleness until you perfected. Sabi niya, ngunit ikaw nalingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mo mamuhay ng matuwid. Maka Diyos may pananampalataya, pag-iibig, pagtitiis, at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusan ng pananampalataya, panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan. At ang kanyaman ibiyagad na ngayon, hamon na palampasan na ikan. Hindi ba? Dahil diyan ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng marami saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Nakita na rin aming natatao, simsimba ka. Sana amin mga tewe pagbagatay kasi tayo, ligtas tayo. Ligtas tayo, kung nakikiklip tayo, ligtas tayo. Itidusa, kakapsa. Amoy itiligtas gamin, hindi lang diyan nanayaw. Aging gana nito, yung sakop ni Apo Diyos ang kakatira mo tinala. Tikaligtasan. Hindi pa. Tantandaan nyo dito, diyan lang nanayaw, diyan lang tayo ko kaligtasan. Pati dito na ba tinaga, kakapsa. Ito na ba tinubong. Iti kaligtasan, kakapsat ko, pati dito na ba tinaga, anya nga kaligtasan diyay. Kakapsat to. Nakado, di pa kayo rubuan, tinabaw tinaga. Tantandaan nyo diyan. Huwag lang nakalagay sa isipan ninyo yung buhay na walang hanggan. Tantandaan nyo, mga dibdiyag dito yung rabaw tinaga nga. Apay nga, apay ka nga, naglikat kay dinadami, gastay kami nga ako. Gastay kami na disgress. Bakit? Nililigtas ng Panginoon. Amen?
siya tinatawag ng oriental, nililigtas ka ng Panginoon. Mga kapatid ko, tandaan niyo dahil kakabsat ko. Dahil kaligtasan, kakabsat ko. So, purson international until you perfected. Makaitan ba iti kanina kadwan, iti biyak, iti bara-bara ka tao? Makaitan, iti ka daw, bara-bara ka, amen. Bara-bara ka ng dinisisyon. Bara-bara ka na sasao. Di, bukbukin na ka. Bara-bara ka na dinisisyon. Bara-bara ka na nilararamin mo ka. Madisgrasya ka. Kakabsa. Mapasubo ka. Amen ba? So, ano sabi niya? Pursued gentleness until you perfected. Bakit na tayo kaniluman? Na tayo ay maging perfected natin ang kahinahunan. Ayaw niya tayong mapasubo. Amen? Tawad isilbi, iti Diyos na tagapagligtas. Nohaan tayo na sumurot. Ipagayatan na. Amen? Ora na noon. Nga, nohaan ka mula sumurot. Awan. So, sinabi mo maging mahinahon. Mga kapatid ko. Pangalawa, pursue gentleness to manage our family. Ano ba? Yung anong kuman? Yung tiutos na. Gentleness until you perfected. Gentleness to manage our family. Lukas anong kanong iayos ni pamilya. Kung paano mo ito ipalakarin ang pamilya mo. Mamuhay. Kung ano to, pursue gentleness to manage our family. 1 Timothy 3:3-5, hindi siya singgo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mawala siyang mamahal sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Kitain naman, tatapabay niya. Kitain naman, tapagbagay niyo, susurutan na kayo kanila, ganyan kayo. Paano nyo ba itrato? Paano nyo ba i-manage ang pamilya ninyo? Sa asawa ninyo. Magkakalibasin na kabanag ka. Ha! Ganti pamilya. Tanga ka na. Mas tanga ka kay asawa ng pamilya. Nagmumbar pa tanga ka. Ano naman? Yan. Tagbog ka man, palpalaran ka man. Wala na kanyang nilakay mo, di ba naman? Mas palpalaran ka, tanga ka. Tagbog ka, kaya. Ang mong laro na. Hindi nasama ng kailangan. Hindi mo na. Pero baka mo mati may iba ka kanyang dini. Baka mo. Ang mong gaya man. Natabog na. Masawam. Tanga. Apay-pay ka na kinaya na. Ano ba yan? Pursue gentleness to manage our family. Sapagkat, iginagana at sinusunod ng kanyang mga anak, sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos. Sabi niya, paano magiging isang halimbawa sa iglesia, sa church, ng Diyos, kung hindi niya maayos ang sarili niyang buhay at pamilya. Amen? Itaan tayo din ito sa masasakit. Oo nga, masasakit ang salita ng Panginoon. Pero pagpapala yun sa atin. Hindi pa. Lagi yung tandaan yan, mga kapatid ko. Pursue gentleness to manage our family. Kahinahunan lang daw, malawak na pangunawa. Nakastakot may ayos mo ti pamilyam. Takababain, may sakang Kristiyano, wala nakasusurutan ti anak mo. Wano, hana kasusurutan ti asawam. Emi pa, tandaan na niya, nagsakit, sa una ako kakabsat. Pero tunay naman. Bakit nga? Mayroon tayong pinangangalagaan na Christian life. Pinasok mo ang Kristiyanong pamumuhay. Kailangan pangalagaan natin ang Kristiyanong pamumuhay. Emi pa, amen. Kapag naman minsan hindi sumusunod ang mga anak natin, dahil ginagawa natin. Hindi ba? At yung natanga dito na, baliw ka, di ka magbaliw na naganda. At nagsasabakas, sumanaw ka, ba't tinakas? At yung gusto pa nagsusumbang mo naman niya,
nangiwa mo ganin nga pamilya. Hindi pa. Amen? Huwag ka na tayo, tanong mo minsan, kung gano'n tayo. Hindi pa. Nung sabi na kung makakabsat, si tayo nga na, maysan lang kung mga sawo tayo, magtanak tayo, ay, siguro na mo, mga di. Ay, mga isumurot na amin ha? Na amin niya pa, nung madamang kumanda, hindi surutin na. Hindi pa. Nadingay ko, na kami, nabili ka, puro anak ko amin. Anak ko, ura ko mga ta, anak ko, gawin yan, madinata. Hanggang kasutan na namin ninyo. Ura makawungot ako. Andun pa rin yung respect. Nako, hanggang kasutan, dapat ka namin ninyo. Makawungot ako, manandang mabawiin mo lang mo, wala na natin. Purso dito na. Makaungatak ng mananama pang pumular ang ako pang umuwan. Wala na karadipot so nila. Nakayangan pa! Manungo ka! Hawag na marami ka ng kastingurot. Ihayat ko ka na yun. Bakit? Manungo ka maka. Sanay na sanay sila. So ano man minsan nag-inisip ka na pa yan. Naglakad na nga ako katay loter ka. Ngayon ititandang mo ang ilog, kislaan. Amen. Kakapsan. Ang sarap ng pamilya na mayroong pagkakaisa. Nagmayat ti pamilya na nagbibinain. Nga, agiin na rakong kayo sa sinalapay kayo. Agiin na ako kayo. Kakapsan. Nga, ang namabae, ang kababae, ang kayo nagbibinain. Kakapsan. Yan yun ang gusto ng Panginoon. Pursue gentleness to manage our family. Nagligat niya, agungan mo yan. Amen. Hindi sumuro. Bakit? Minsan yung pagpapalaki natin. Yan pa, baka dinuduksa, baka puro init ng ulo. Pangatlo, nakuman, nautos, pursue gentleness to oppose our critics. Kumpleto ata. Hindi ito utos. Anong utos para sa kahinahunan mga hinang Kristiyano? Until we perfected. Bakit? Bibigay ng kabuluhan. Pangalawa, to manage our family. Pangatlo, to oppose our critics. Pursue gentleness. Pagsikapan natin ang kahinahunan na maipamuhay para labanan ang mga nabuy-uyaw kanya tayo. Amen. Baka di mo na tayo, nagsasayatan isa mo ti Apo. Nung dagit ang karamilya tayo. Kita ang tayo kakapsat, baka nagadot tayo buy-uyaw. Ano tayo? Gapo ka dagit ang karamilya tayo. Hindi ko ang tayo kakapsat. Pursue gentleness to oppose. To fight. Para babayin ng dalitan ng tao nga huliyo ka dyan tayo. Kristiyano natin na kalas mo ugali na sabay dyan tayo mga kapsa. Amen. Tanong mga baliwan tayo, panagkita na ka na tayo bilang isang Kristiyano. Amen pa. Di naman minsan, Christian na tayo, kaya, kapot yung ugali tayo, kapot yung mimiwat tayo. Sa kapsa. Dahil nga, hindi tayo dito pa nag-uugali tayo kahan tayo na nahinahon. Pursue gentleness. 1 Peter 3:15-16, igalan ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit, maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyong magandang pag-uugali. Amen pa? Tandaan na niligid kapsat, pursue gentleness, ipakita natin yung kahinahunan. Di pa nagbibiyag tayo, kapsat, panag-uugali tayo. Tapos kas natin mabay ng dalitay, agoy-uyaw, kada tayo. Amen. Nagitihan nga mamati, kada tayo. Yung mga ayaw maniwala sa anak. Hanggang nagbali na, bay,
Ang pa, nagalas pa yung galing, ipakitang. Amen? Pakitang, tatlo mababay ng da. Amen ba? Tandaan na niyan. Mga kapasal to, tandaan na niyo. For so gentleness to oppose our critics. Bakit? Ayaw ng Panginoon na may babait tayo magsimsimba. Hindi ba? Nagsimsimba ka, kababait ka, o iyawon na katarwar. Hindi, critics na ka. Hindi, critics. O iyawon na ka, ngapay. Ha? Palawakin niyo pa. Hindi nga pa, di critics tayo. Kakapsat. Naman minsan apay nga uyawon na tayo. Si tayo mo lang ganit, ipagagapar na tibala. Na ipatuda kanya tayo, ipautok na kanya tayo. Hindi pa, tapay niya. Ang muda ng Kristiyano ka, ang mumad nga karamihan, huwag na daw makita, ti Kristiyano ka parang biyak. Iti, biyak mo. Ano pa? Isungano ka, ibarsak na kanya tayo, makaluksaw tayo man. Kakapsa. Tapi ya, apay saw. Ano pa? For so gentleness to oppose our critics. Dagit natin ko Kunya ako, ang nakaya kung may babae, dalikan lang na. Hindi pa. Tandaan niya diya. Ang nakaya kung uyaw-uyawan. Yung sikamat, anak mo. Uyaw-uyawan na anak mo. Maragsakan ka kanin? Kasi man niya mas lalo na higit ang ating Panginoon. Sa anong uyawan na tayo, mas lalo ka nasasaktan ng Panginoon Diyos. Bakit? Taglay natin, nakadamit sa atin ng Kristiyanong pangalan. Hindi ba? Kristiyano nga, wala mo. Uyiyawan na ka na Kristiyano. Masan mo nga Di ba uyiyawan niya ni Kristo? Amen? Yun ang sabi niya sa Biblia. Hindi ikaw ang pinipintasan o kinikritics kundi ang ating Panginoong Kristo. Ano pa? Kababayan man akin ni Kristo, karapsa. Pinaabot tayo ni Jesus Kristo. Nagapo kanya tayo may babaeng suna. Mo-uyaw isuna. Kaya, dapat Kristiyano, dapat isisimba. Hanyo, kapsa. Hanyo ay babaeng ni Kristo. At kung ay babaeng ni Kristo, di biyak tayo. Amen pa? At pangatlo, yan ang kumana, talo. Tiyan utos. May katlo, challenge. Hamon naman sa mga Kristiyano, sa Kristiyano mahinahon. Ito ang hamon sa atin bilang Kristiyano. Galatians 6:1-2, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo yun ng mahinahon, mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa kayong paraan na matutupad ninyong utos ni Kristo. Wala natin kapsat ko. So, the challenge in Christian gentleness. Anong hamon daw? Sa atin, bilang Kristiyano, mga kapatid ko. Number 1, avoid complaint to everyone. 2 Timothy 2:23-25, iwasan mo ang walang kabuluhang pakipagdebate, sapagkat alam mo naman na uuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Ano bang hamon dito, mga kapatid ko? Dagiti makasalamuhan tayo. Sino ba sa bahay ninyo di ngay kanayon ngay sumo na tatipagulong sama? So iso na ti kanayon na pakirindrin niya wano karubang, wano kapatirang. Sino ba, mga kapatid ko? Sabi niya dito, mga kapatid ko, avoid conflict to everyone. Dapat maging mahinawa ka. Di rin makaluksaw ka, makakabkabel ka, makapagpartik ka. Ano sabi mo? Sabihin mo ng mahinahon yung mga pagkakamali ng iba. Sabihin mo, no, mangisuro ka, mahinahon ka lang. Amen?
Nagisursuro ka. Nakabsat maging mahinahon. Apa yang isi ke pastor kan? Teriak-teriak. Kano, di kayo masungsumpa. Kano, di kayo mga mamangit na maminsan. Sabsabagan, ramitin nyo naman. Kahit sinungayin nga ron. Ngayon nga ron, datang ang kinalawak naman. Baga nagsasama talaga. Kaya yun si kayo man. Orang nagsasama niyo tao. Namang pagpagagat, kami nga rin man. Avoid conflict everyone. Bakit? Sabi niya dito, ito yung challenge. Nag-regard ng peso. Ang hirap talaga. Nga naman minsan na ina, makasumsumpat ka, makaluksaw ka, makapatpatol ka. Wala di pala nino ka, dati kiti ba nagagawa, gano ka na ba, nagadati, madi mo titirinig na, madi ti ring mo, wala niya ngay, na mayroon kang iniisip, tuminsan, ngayon mo na hindi pwede na sumigaw ka, hindi pwede na awayin mo siya. Kailangan maging mahinahon. Challenge! Yun ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi pa, hamon ka rin, isang hamon. Kaya kung na, hanggang ka pumatol, maging mahinahon ka pa rin. Di orin makalulog sa, ay nakastoy, anak ko, taramitan. Ore talaga nga maminsan mapulong ay bakit ka manilulat ka nasulog. Ay, nakastoy anak ko. Padalata anak ko. Ako umat ka na, makuha yung Diyos na namin. Na di orin umat tayo. Ore makaluluksawan. Ay na, hampir lahat. Kamu pa naman lang. No, puwit, jay ko na. Ay, jay puso na, palagkita na, hanggang pa po yan. Di pa nagsasaw na nga, hindi mo mati matulad tayo pa nagsasaw. Hindi pa. Ano naman tinanak ka? Ano naman tinaramin mo? Nagalasa. Dapat natin pa na, wala, success! Wala na. Ngayon, itulong na ka din, artist-misa na. Nagkaribaga na, dahil. Ngayon, wala. Ngayon, miso na nagsasaw, puro may kayo na muna. Hanggang nga nagririyaw. Ngayon, ka muna kanya na diruaran. No one nakapsat na. Avoid conflict to everyone. Kaya na ito eh. Nakapsat. Maging mahinahon pa rin tayo. Alright, ba't ba natin? Maging mahinahon ka pa rin. Challenge na. Maging mahinahon ka pa rin na ituwid mo yung nagkasala o sumasalungat sa iyo. Pangalawa, be gentle to all men. Philippians 4:5. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Sabi niya. Nga pa challenge ka na. Dapat maging mahinahon ka sa lahat ng tao ka daw. Handa ka din yung kapatiram, hindi na sa pamilya mo, kundi lahat ng mga tao. Amen. Hanggang gapunta kalulusan mo. Hanggang gapunta nagbasol kanyang. Hanggang gapunta malito ugali na. Sabi niya maging mahinahon ka. Bakit? Malapit ng parating ang Panginoon. Amen. Matanda, makita yung di kakapsan. Nagitipat-pat to, kakarantam amin na. Rum-rum marami na. Nakapsa ko. Bagyo, ginag. Anyapay, guba. Nakito. Ang dami mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Layos. Ano dyan amin, bibigyan dito eh. Layos. Ginginag, guguba. Anyapay. Aglabagay ng ulan. Ang dami. Mga kapatid. Gumato ti gagatangan, rumigat ti biyan. Kung mati gadget. Moderno. Sika mabalita ka ngayon nito na ti karong rupang. Ganda ka ti ko, kasalag 5 peso. Yan na, yung EI na yan. Oray na sermon, nagalakan, mga nagalakan ti EI, bagam lang ni text. Yaramin na nakasermon. Yaramin na kami, marmanot at ang nagalakan na ubingan. Puro EI. Nakadepende sila sa EI, computer. Mga kapatid, dahil natin pagto, yung kapsa, malapit na. Tuna na. Kaya hindi kaya dapat amamin kung na lahat, ipakita mo ang iyong kahinahunan. Pag-uugali pa ng bibig, pag-desisyon.
Aramid kadagiti kapanan mga tao. Tapaya, asiligan ng umay ni Kristo. Hindi ba? Oh, kayo kayo pastor, gawin ko tatunaan, baka bigla kang matay. Kita niyo man ni Kelly Bryan, ubing nga nagpigsa, umay simsimba, nagsakit na basig, pimanaw. Kita niyo man nagiging ang mamutay ng kapatiran, napigpigsa, nagsimba, nagbiyahe, natay. Kung nangyari sa kanilang mga bagay niyan, ang tao, walang bumoto ni tira mo tindaga kakapsan. Hindi pa. Hindi natin alam. Kagaya ng lagi sinisiyempre ko, rich man, ang Lazaro, nagragsak ng baklang, sub-sub natin nagragsak na. Bigla nga na tayo, napanan na, impyerno. Nagmayaman. Sige, taramigan tayo. Kailangan magbiyak kayo, di pagkaitan niya ako. Hindi pa. Habang buhay pa tayo, di natin alam. Baka dumating yung time. Next day, next week, next month, departure na tayo. Ang tayo may gantibihan, kakabsa. Mahirap. Iti kalaban ng Diyos niya po. Pinangamamati. Be gentle to all men. Hala ka dagiti, gayat ka kayo, pinasayaan kayo. Hala ka dagiti, gagayim niyo, manasayaan kayo. No di amin na tao. Amin pa ba? Masayaan tayo naman. Kaya, make gentleness a lifestyle. Ito ang challenge. Nagriga. Lalo na nasaksakan na tayo mo. Lalo na pali mo tinaralamin na tayo. Pero kailangan, mga kapatid ko. Yan po. Bakit? I-divert mo lang ang aramidan tayo ni Yesu Cristo. Dami natin pambabatikos sa Kanya. Natin Panginoon Diyos. Dami natin pang disrespect sa Panginoon. At tayo respeto. Paminsan, mababuyin tayo sa o. Inyapay. Lablabanan tayo suna. Inyapay, balbaliwala tayo suna. Pero ang Panginoon, nagawa ba ka ba niyang patayin na na? Parusahan na na? Hindi. Kasi naman tayo wala na. Tapos kada kayo, oray natin mangarami kayo ngayon, tigakas, mangarami kayo ngayon, maging mahinahan kayo pa rin sa kanila. Huwag kayong ang kayong sigod na desisyon, di ba? Ni Lord, hanggang na desisyon na sigod, papatayin kita agad. Parurusahan kita agad. Ikulbo ka. Hindi niya ginagawa ang ating Panginoon Diyos yan. Nga mo yun, nakasamo tayo, iso na mas mastusan. Kung no, ikukot, iararamin tayo. Ano kasi kayo, Diyos siya? Pastora, pero nani-disrespect ko pa rin ang Panginoon. Pero depende sa disrespect na yan, mga kapatid ko. Ano tayo mo tayo nasao? Nga po, dami nyo nang napakinggan, ang dami nyo nang na pagbulay-bulayan, nasa sao. Nung minsan, ang tayo pagpatyan, nung maminsan, kakatawaan kayo. Maminsan, taltalikodan kayo. Disrespect, pagbabasos yun sa Panginoon. Amen? Tandaan niyo yan. Ngayon, ay niya tinarabin niya ako. Ganyan kayo. Dinadaan na ba? Diyan kayo? Masigod? Dinadaan na ba? Di pamilya kayo? Hintag na kayo kayo? Ginutok ka ba niya? Oh. Naman. Nandiyan pa rin yung biyaya ng Panginoon Diyos. Dahil konting paghingi mo lang, konting pag-iyak mo lang sa Panginoon, andyan agad ang Panginoon. Amen. Ganyan kabuti ang Panginoon Diyos sa ating buhay, mga kapatid ko. So yung mga konti lang na nahamon sa atin, dapat sana gawin natin. Make gentleness a lifestyle. 2 Timothy 4:5a. Mali ikaw, maging mahinap ka sa lahat ng oras. So lahat ng oras ko na, amin ka panawal. Nakapsa. Maging lifestyle na sana natin yung kahinahunan. Amin po. Ugali ko tayo bumadiyay kakapsa. Tayo tinambal ko ng na, ititao, mati lifestyle na, at talagang napakahinahon, naglaing na tao. Amin po. Nakalalaing na tao. Isa mo na po.
Hindi kiti sa kalubungan, nanalaing iti pagkadoktor. Hindi mas wala iti nalaing hanggang maitin iti sa kalubungan, hindi kiti maitin iti panagserbi tayo kanya po. Nga pagkapalan niya, sinamot lang mismo. Nakapsatan nga inawat ti libro, hindi kiti di nalaing sikamot lang tinagapalan niya, ikaputi ka ng surot mo, ti sa niya po. Hindi pa. So ito ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid ko, na ating pagbulay-bulayan. Sa ating konklusyon, Philippians 4:5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Ipakita nyo ang inyong kahinahunan. Lagi ninyo ipakita ang kahinahunan na buhay sa lahat ng tao. Bakit? Ang Diyos ay malapit na. Amen. So ito ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid ko, na sana nagbigay na naman sa atin ng pagpapala. Dahil ang magulong buhay ng inatataan, ang atin dito ay kaguluhan din sa ating buhay. Kapahamak sa buhay. Hadlang sa biyaya ng Panginoon. Hadlang sa pagmamahal ng Panginoon. Hadlang sa kapayapaan na hatid ng Panginoon. Hadlang sa plano ng Panginoon Diyos na napakaganda sa ating buhay. Mga kapatid ko. Kaya dapat, mga kapatid, gamitin natin ang mensahe nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Para sa mga desire natin sa buhay. Tayo lahat tumayo. Purihin natin ang Panginoon. Hinahamon ka ng Panginoon Diyos. Ikaw ba ay mainitin ang ulo? Madaling magalit? Minsan hindi mo na napipigilan ang iyong bibig? Nagdidesisyon ka na sigot-sigot? Aramid? Ikaw nakakakilala sa sarili mo, mga kapatid ko. Sana mahamon tayo sa mensahe ng Panginoon. Dahil ang mensahe nito ay para sa biyaya ng Panginoon Diyos para sa atin. Hallelujah! Pinupuri ka, Panginoon, salamat sa mensahe. Salamat sa hamon at sa oras na ito. Gusto mo, Panginoon Diyos, na maging matalino kami. Marahil marami kang nakikita na kamamangan namin sa aming buhay. Dahil minsan ang alam namin, kami po ay matalino, pero hindi pala. Nakita namin, Panginoon Diyos, sa mensahe mo. Minsan nagiging mamamang kami, Panginoon. Kaya hamunin mo ang iyong mga anak. Pahamon ka sa Panginoon. Among tabagbagin. Among nasinukap sa samo niya po. Among nasinukay dimensahe niya po, Diyos. Gusto kang hamunin ng Panginoon. Gusto niyang iayos ang buhay natin sa kanyang karamahan. Habang inawitan tayo ng mga musician, nahamon ka ng Lord mo.
amin, Panginoon. Lahat ng nais mo para sa amin ay purong ayusan. Ayaw mo kami maging isang troublemaker sa lugar namin, sa pamilya po namin, dito sa church po namin. O ayaw mo po, Panginoong Diyos, na kami po yung dahilan para mapahiya ang Kristiyanong buhay o ang Kristiyanong pangalan. Na yun ay ang iyong tanging pangalan. At ayaw mo, Panginoong Diyos, na mahadlangan ng mga biyaya, kapayapaan, karangalan na hatid mo, dahil ayaw mo po na mapahiya po kami sa kapwa po namin. Itikayan mo po kamay daydayaw kami. Tikayan mo po Diyos, awat yung manguyuyaw ka na kami, nakas may isang nagsimsimba. Kunong may isang Kristiyano. Tikayan mo po kami na may isang magkabuti, kinaimpalsin mi. Wanawan iti kahinahunan iti biyag mi. Kaya nakayat mo po, amo kayat po Diyos, nadakan mo po Diyos. Kaya makita, wano may pakita kada kami, kaya may isang mamang nga po. Tagapuna, iti Kristiyano ay matatalinong tao. Dahil na kami yung natuturuan ng maayos na pamumuhay. Kami yung natututo, nag-aaral kung paano maging mahinahon, maging marangal na namumuhay. Kami po yung natututo, nag-aaral ng itikinaurnos na panagbiyaga po Diyos. Gusto nga dapat nain kina kami po kung nagito masusuro. Tatnaan ka nga may babae, iti sa kami, wala iti biyag mi. Tagapuna si kati Diyos, na naurnos, Diyos na naya, Diyos naman nakabalin namin, na hindi sana madumisan ang iyong makapangyarihang pangalan sa pamamagitan po namin. Dahil minsan kami po yung mga nagiging instrumento ng mga Kristiyano para may pahiya ang iyong dakilang pangalan. Kaya nga yung iba, Panginoong Diyos, hindi naniniwala sa amin. Kaya nga yung iba, Panginoong Diyos, ayaw lumapit sa iyo. Kaya nga yung iba, Panginoong Diyos, ay hindi nagtitiwala sa mga turo mo. Dahil nga rin minsan, Panginoong Diyos, sa buhay po namin. So nga po may hamunan, kati ako, nagitipos-puso ti bawang paisa. Naamang ka ng Panginoon bilang isang mananampalataya. Inaako mo ang Kristiyanong buhay, inaako mo ang Kristiyanong pangalan, idinamit mo ang pangalan Kristiyano. Mamuhay ka ng may kahinahunan para sa Panginoon mo, para sa pangarap ng Panginoon mo, para sa kalooban at kagalakan ng Panginoon mo, para sa ikararangal ng iyong Panginoon. Isa pa mga kapatid, inaamang ka ng Lord. Hallelujah! Banal Espiritu, amunin mo kami. Great
ka sa amin. Sa ako mi, amo kaya't na may babayin kami. Ayaw mo na matawag kami mangman, Panginoon. Gusto mo, nakikita ng ibang tao, nakikita ng kapwa namin na kami po ay napakatalino bilang isang nag-aaral ng mga salita mo. Kaya nga nararapat lamang, Panginoong Diyos, na mahamon kami sa iyong mga salita, na mamuhay kami ng may kahinahunan, may pakita sa labas, Panginoong Diyos, at sa mga hindi naniniwala at mga kritiko po namin, Panginoon, na taglay po namin ang buhay Kristiyano na punong-puno ng kahinahunan. Salamat po, Panginoon. Salamat. At ibinabalik po namin ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat to you Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Brother Celebrant, M.D. Moreno. Healing kay Sister Lelia. Sige, kaya tapos na. Sabi nga sa buko James. Kaysa daw tayo sa pananalangin. Dahil ang panalangin daw ng matutuwid, sabi niya. Tutuwid yung mga mananampalataya ay pinapakinggan ng Panginoong Diyos at hindi lang pinapakinggan kundi makapangyarihan ang panalangin ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Brother Celebrant, kay M.G. Moreno at kay Brother Mario Pimento, patuloy po kami, Ama, na naninikluhod, nagsusumama sa oras ito. Na kung saan tinataas po namin si Brother Mario at kay M.D. at si M.D. Panginoon, na kung saan sila po ay magdaraos ng kanilang mga karawan sa buwang ito, sa linggo ito, sa araw na ito, Panginoon. Tuloy kami, Ama, nagpapasalamat. Kaya tunay nga na ikaw ay hindi nagpabaya sa kanilang buhay at sa kanilang buong pamilya. Na mayroon mang sitwasyon, nararanasan, pero Lord, inaayos mo lahat. Ito po ang bunga, Lord, na ikaw nga ay mabuti, makapangyarihan, at mahaba ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Dahil nga, andito si MJ at si Brother Mario, Panginoon, para pasalamatan ka sa walang hanggang katapatan mo, pangako mo po sa kanilang buhay. Ikaw ay Diyos na mapagpala, Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na tumutulong sa lahat ng pagsubok, Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming kahilingan, at Diyos na may likha ng buhay. Salamat po, Ama, sa buhay na binigay mo po sa kanila. At salamat po, Panginoon, sa pangako mong buhay na walang hanggan, dahil alam po namin, Panginoong Diyos, na taglay-taglay po ni NJ at ni Brother Mario ang buhay po na pinangako mo. At ngayong araw, Panginoon, patuloy po kami, Ama, na humihiling po na patuloy mo sila, Lord, na pagpalain ng buhay na mahinahon. Dahil nga gusto mo, Panginoong Diyos, ng mga anak mo na ito, Panginoon, ay maipakita sa lugar po nila, sa mga kaibigan, sa pamilya po nila, Panginoon, na sila ay matatalinong Kristiyano dahil sa kahinahunan po nila. Kaya nga po, Lord, tulungan mo po sila na may pamuhay ang buhay na mahinahon sa buong buhay po nila. Sa mga taon na darating, maraming taon na darating sa kanilang buhay na ibibigay mo po sa kanila, Panginoon. Punuin mo po sila ng kahinahunan, na magamit po nila kahinahunan ito sa buong buhay na ibibigay mo po sa kanila, Panginoong Diyos. Magamit po nila kahinahunan ito para sa kanilang buong pamilya, sa lugar na kasama mo sila dinadalhin, Panginoon. At patuloy kami, Ama, na humihiling po ng maraming pagpapala sa mga taong pagdarating sa kanilang buhay. Patuloy pa, Ama, na hinihiling po namin, punuin mo po sila, Lord, ng iyong pagmamahal
kapayapaan, kagalakan sa kanilang buhay, sa darating na taon, sa kanilang buhay, araw-araw, Panginoon, at sa kanilang buong pamilya. Patuloy po, Ama, ng pagmamahalan sa kanilang buong pamilya ay maghari, Lord God. At hindi lang po pagmamahalan, kundi ang buong kahinaunan sa buong pamilya po nila. Dahil ito po, Panginoong Diyos, yung ninanais mo sa lahat ng mga mananampalataya sa iyo, Panginoon. Tuloy, Ama, nag-bless mo po ang mga panalangin, hinaing ng mga anak mo na ito. Dahil ikaw ang Diyos na bibigay sa kasagutan ng aming mga panalangin. Patuloy din naman ang bless mo ang bawat panalangin ng kanilang mga pamilya. Sa amin, ang kanilang spiritual na family, Lord. Tuloy, Ama, na pagpalain mo lahat ng bawat mga panalangin po namin sa oras nito. Na agad-agad makakamtan ni MJ at ni Brother Mario, Panginoon. Tuloy po, Ama, na bawat purpose mo po sa kanilang buhay ay nihiling po namin na may patupad po ng buong buo, wala saan malampasan para sa kanilang buhay at sa kanilang buong pamilya. Lord God, hiling po namin, bless mo ang mga anak mo nito, Panginoon. Si Brother MJ at Brother Mario, Panginoon, nang magamit mo sila na maging pagpapala, Lord, sa iyong purpose, sa iyong plano, sa kanilang mga, magamit mo sila sa kanilang lugar, sa kanilang mga pamilya, sa amin, na kanilang mga kapatiran, Panginoon Diyos, at higit sa lahat, magamit mo sila, Panginoon, dito sa church na ito, at para sa ikararamal ng iyong makapangyarihang pangalan. Salamat po, Ama. Naniniwala kami na hindi lang yung mga panalangin po namin ang naibigay mo na kina India at Brother Mario, kundi lahat pa, Panginoon Diyos, na hindi namin nasambit at hindi namin naisip na kaya mong ibagay. In Jesus' name, Amen and Amen. Happy birthday, bro. Happy birthday. Ganun din kay Sister Lydia. Salamat po, Panginoon. Nandito po kami na wala kaming ibang inaasahan sa buhay na Diyos, tagapagligtas at dakilang manggagamot po namin. Na Lord, sinabi mo sa iyong salita na tuwing sasambitin po namin ang iyong dakilang o ang iyong Hebrew name na ikaw ang aming Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot, ang author ng mga doktor, lahat ng doktor, pinagmulan ng lahat ng mga dalubhasang manggagamot. Panginoon, dinideklara namin sa iyong makapangyarihang pangalan ang agad-agad na recovery o totally healing para kay Sister Leia, Panginoon, na kung saan, Lord, hinihiling po namin sa iyo. Naibuhos mo po sa aming mga kamay ang kagalingan na nagmula sa iyo, Panginoong Diyos, nang maranasan o maramdaman na i-pour out sa buong buhay ni Sister Leia, Panginoong Diyos, ang totally healing sa kanya naranasan o nararamdaman ngayon na sakit at karamdaman. Maliit lang ito sa iyo, Panginoong Diyos, kontra sa mga pinagaling mo noon nung nandito ka pa sa mundo nito. Pero sinabi mo sa iyong salita na tuwing hihiling kami sa iyo makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesucristo, ay gagawin mo. Today, Lord, we declare in the name of our Lord Jesus Christ, totally healing upon to Sister Leia. In the name of Jesus, provision of healing, blessing of healing, in the name of Jesus. Nagad-agad na matatan mo ni Sister Leia, miracle upon miracle, na magmumula sa iyong kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama. Naniniwala kami na sa oras na ito, tinanggap na ni Sister Leia ang total healing. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen and Amen. God bless you, Lord. Sa ating ibigay, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nandito po yung mga biyaya na amin pong ibabalik sa iyo dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang sa bawat isa po sa amin. Ito nga yung katunayan, Lord, na hindi ka nga nagkukulang sa amin ang aming mga ibabalik. Dahil nga, Lord, naniniwala kami sa iyo, sinabi
na siksik-liglig na umapaw, Panginoon, nabalik mo po sa bagay sa puso namin. Ngayong oras, Panginoon, binibigay po namin ito sa iyo para sa ikalalago at ikalalawak pa, magamit pa dito sa iyong kabasahan, Panginoon. At patuloy po kami na naniniwala na Lord, binalik mo na sa amin yung siksik-liglig na umapaw na kasagutan para sa ibabalik po namin. Lord, bless mo ang mga kamay na magbibigay. Ganoon din, Panginoong Diyos, ang mga puso masaya magbibigay. Na Lord God, lahat ng desire at tawakan ng kamay na ito, Panginoong Diyos, ay patuloy na naniwala kami na mapagpapala. Salamat po. Ito po lahat ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless you, mga kapatid. Salamat po, Ama, sa katagumpayan ng aming gawain po, Ama. Natutunan po namin, Ama, narinig po namin, Ama, ang mga salita mo na magkaroon po kami ng karakter o Christian gentleness, Ama. Magkaroon po kami ng pusong mahabagin, pusong mabait, pusong mapagkumbaba, Ama, at pusong mahinahon, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga salita mo, Ama, nga maging almas po namin ito, maging kalasag po namin ito sa buong linggo na naman namin patibaka sa aming buhay, Panginoon ko. Salamat po, Ama, sa aming pastor na siyang nagbigay, siyang nagpahayag sa mga salita mo, Ama. Ibalik mo po sa kanya, Ama, ang lakas nga na wala po sa kanya. Kung ano man po, Ama, ang mga kahilingan po, ang mga minimitihi po sa kanyang buhay, Ama, ikaw na po ang bahalang tumukon, Panginoon ko, dahil ikaw po ang nakakaalam sa kanyang pong puso. Salamat po, Panginoon, sa pagsamantala po paghiwalay po namin, Panginoon. Ikaw na po ang bahala pong maglinis. Ingatan mo po kami, protektahan mo po kami sa pag-uwi namin sa aming mga kanya-kanyang tahanan naman. Salamat po. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.